Let us see what we have here for you guys today. Just take only what resonates, okay? And feel free na pick up lang yung mga mensahe na kumokonect sa'yo. Iba naman ang iba, para sa iba naman. Kasi baka talaga yun ay para sa kanila. And yes, wala din po tayong gender dito, ba lalaki o LGBT. The vibe from this that gives me this fresh new vibe. So, may chance na hindi ito tungkol sa ex mo. Ay, pwede ko na ba i-look forward agad yun, Miss Yan? Oo naman, B. No? Pwede mo na i-look forward yun dahil medyo mataas yung frequency ng vibration that this is not about your ex-lover. Yan. Let us see, but with the lava, parang medyo magsisimula ito sa spark hanggang sa lumaki, no? Kasing init ng lava, diba? Pero speaking of lava, yun na ba ang mga na-love-one mo? Hindi pa, no, kahit denier na. So, let us see. Kung sino tong tao na to na parang ewan ko yung trabaho niya ba parang lagi nagmamadali? Parang kaya mo laging hinahabol yung oras? O pwede rin naman yung parang trabaho niya very demanding or yung hindi makapagpahinga, ganun yung energy. No? So, kung sino man tong energy na to, na pwede rin naman na hindi literal na as in na galaw siya ng galaw because of his or her work, no? Pero pwedeng lahat ng kanya rito nga body movements, no, ay very evident kasi, tsaka pwede rin na body and also mind ay gamit na gamit dito sa kanyang work. Or pwede rin, parang dito na talaga umikot yung buhay niya sa work. Ayun, no? So, parang mas malinaw, no? Ang ganda kasi hindi mo to ex. Ito ay new love, yan, no? And yeah, taray, Two of Cups, center ng reading. Oh, we have the Ten of Coins now. Beautiful. Six of Cups, okay. Yeah, this is something here unusual sa pakiramdam para sa kanya. And look at that. This is your energy, the Seven of Coins. I mean, the Nine of Coins, pero binanggit ko yung Seven of Coins. This is the Seven of Coins right in here. Wow. Bottom of the deck, we have the Devil. Alam, miss yan. Okay, maghala. Ayan, sabi ko sa inyo, kayo maghala agad eh. Maganda dito ibig sabihin na itong Devil, okay? This is someone here who can take his or her eyes of you and also ang kanyang thoughts of you. Look at that. See? Wow. King of Swords, bottom of the deck. Ba't ano ba yan, Miss Yan? On your love to, kagaya ng kakabanggit ko lang, Mars. Or Pars. Kung sino man tong energy na to, na new love siya rito, no? And I do see that this new love, no, alam mo yung parang pakiramdam niya laging kailangan paspasan yung mundo niya, parang kailangan lagi siyang dapat magmadali, no? Pero nang makita at makilala ka niya, we have here this Six of Swords energy na parang hindi naman sa tinamad siya nung nakilala ka niya. Kundi parang na-appreciate niya na pwede palang mag-stop pansamantala, na pwede pala na parang ah, makapag-relax, ganyan, no? Sa kanya kasing daily routine dito or sa kanya kasi ritong parang mundo, may loves, no? Ibig sabihin, parang nasanay siya, na ganito yung nangyayari niya yung buhay niya everyday, no? Like, pagising niya, mag-aalmusal, pasok sa work, yan, no? Yung iba na nag-aalmusal habang OTW sa work, yung nakita natin dito, parang yung work yung naging buhay niya. And I do pick up na pwedeng matagal rin kasi siya rito walang love life, matagal naging single, yung nakita natin dito, and then, this person here nang bigla kang dumating na parang nag-slow mo yung feeling ng paligid niya,
With the Six of Cups energy right in here, no, medyo ito ay something unusual para sa kanya, like yung binanggit ko kanina, no, something unusual kasi parang biglang nasira yung daily routine niya dahil dito. Imagine how fast-paced yung mundo niya. Is I don't know, parang siguro lagi siyang busy or baka nag-handle siya dito ng multiple jobs, no? Pwedeng may business, meron din na trabaho, may ganyan, or may sideline habang may trabaho, nakikita ko dito. Pero, this person right in here, no, parang nung nakilala ka niya, parang natuto siya na magpahinga or nakita niya na may iba pa palang mas magandang um, may iba pa pala na parang maganda sa life yan. Akala niya kasi parang ganito na yung life niya, na eto na yun, wala magbabago, and then boom, bigla ka ditong dumating, no? You came, no? And there's this sudden change. Iba kasi sa inyo, dumating na siya sa life ninyo, kilala niyo na siya, or nagkakilala na kayo. Iba naman sa inyo, pwedeng hindi pa, pero alam mo yung bigla siyang natakot dito na ano 'tong ganitong klaseng pakiramdam? Eto na naman at mukhang nai-inlove na naman ako. Ang tanong, siya na nga bang tamang tao? Ayan o, yun yung tanong niya dito kasi 'di ba, nakilala ka niya, tapos parang eto na biglang nasira or nabago yung kanya nasira talaga nabago yung kanyang daily routine dito 'no, dahil nadagdag ka na nga. Tapos yung feeling niya ito, medyo natatakot siya. Kasi nga siguro ang tagal niya nung huling naramdaman yung love. Eh, kasi parang ang sinasabi niya rito, eto na ba ulit yung love na tinatawag daw. Ibig sabihin parang tagal niya siguro naging single or binaon niya na sa limit yung love kasi meron ako nakita ritong heartache from his or her past lover, no? So, huli niyang minahal, pwedeng nagdulot rito ng hindi lang basta pain, kundi nagkaroon ng marka, pwedeng tattoo sa kanyang balat, no? Sa kanyang heart, no? And nagka-keloid. So, parang yung energy, na parang hindi maganda, in other words, yung sinapit niya sa kanyang past lover, no? Yung nakita natin dito. Tapos ito na naman ba daw yung parang tinatawag niya love? Kaya medyo natatakot siya rito. Pero gusto niya yung feeling kasi parang nakakapagpahinga daw siya sa ingay ng mundo, sa kanya ditong trabaho. Parang isa ka ditong magandang tanawin, no, na parang tinititigan niya dito tapos nakakaramdam siya ng sense of relief or parang nakaka-breath ng fresh air. Imagine, parang in other words, ikaw yung inspirasyon niya nung dumating ka bigla sa buhay niya, and then things, no, ay parang nakikita niya in slow motion. So habang nag-uusap kayo, maybe while he or she ay looking at your face, no, nakakaramdam siya dito ng parang komportable siya, no, yung parang yung literal na example ganito "Ay, hindi naman na merienda muna tayo dito, merienda time na." Oh, ganun 'no. Yung parang siya na dati hindi lagi nagmemerienda, 'di ba? Tapos kasi dahil laging mabilis yung kanya ritong mundo, busy yung mundo niya, hindi niya nagagawa yun. Ngayon, parang nagagawa niyang magpahinga. Ngayon, nagagawa niya rito na parang magkaroon ng parang time para ma-appreciate yung iba namang mga bagay sa paligid niya, no? Pero, yung mga bagay na yun walang iba kundi tungkol lang din naman sa'yo. So, in other words, no, sa'yo niya, mga babes, no, parang nakita na, ay, pwede pala ako makapag-relax. Ang sarap pala sa feeling mo nagre-relax, yan, no. Hindi yung literal na as in tinatawag mo siya pag may merienda. In example ko lang yun. Kasi iba sa inyo, hindi pa naman ito dumadating sa life ninyo. At kung dumating na ito mga babes, no, tamang ano to, tamang tingin to sa inyo. Yan ang nakikita ko dito. So, yeah, bago natin pag-usapan ito, babati muna natin everybody. I know that everyone may name is yan. Welcome new subscribers sa Training Istambayos Puyaters. Thank you so much. Kung hindi nyo pa knows, may pa tayong isa pang channel. Link down below lang sa ating description box. So, if interesado, click lang yan para makarating kayo there. Everyday nag-upload tayo ng collective readings for all signs. Doon. Ano tayong gender dito? Ba lalaki, LGBT, lahat tayo welcome po. So, just take only what resonates.
Hey, sorry about that commercial mga babes, no? Balik ka ulit sa ating pinag-uusapan. So, kung sino man tong energy na to, definitely, this is the type of energy here, no? Na, times tayo pwede nangyari to sa iba nangyayari na, sa iba mangyayari pa lang. So, dito, parang, ito yung person na yung focus niya, ito lang. Alam mo yung parang ano, nakaset na yung mind mo everyday na ito lang yung mga gagawin mo. Pwedeng papasok sa work, kakusapin mga katrabaho, asikasuhin yung sideline, side hustle, tapos magpo-provide sa family, pag-uwi tulog na, maganon, kakain tulog na yun. Tapos, okay, after mo ditong dumating, parang bigla rito nga natakot siya, hindi dahil nababago yung daily routine niya, kundi lahat yun involved sa kanyang thoughts and feelings for you because parang na-realize niya rito, no, na parang bakit ganun ang bilis nung nararamdaman ko na pagbabago ng feelings kay collective. Parang sino ito talagang tao na to for me, ano. So, hindi sa ayaw kanya, sweetheart, kundi gusto niyang malaman sino ka ba para sa kanya. Okay? Like, literally asking, ikaw ba kanyang the one? Yan. Kasi, this is something here na alam niya at kilala niya yung sarili niya na hindi siya mabilis na in love or ma-fall in love. Pero nung dumating ka or kapag dumating ka na nakilala ka na niya, na bakit ganun? Parang ang bilis na nare-realize ko na si collective yung person for me. Pero hindi ako sure. I am not God. I am not a deity. I have no power to see the future. Ganun yung iniisip niya rito. You know? So, hindi naman niya naiisip magpakonsulta sa energy or tarot reader, especially the psychic ones, no? Pero, yun yung gusto niya malaman. Kasi, this is something here na yung love din daw kasi yung sumira ng world niya before. Oh, so that's why, nagiging cautious siya, nagiging maingat siya dito. Okay? And, you clearly know kung ano ang shoes na pinagdadaanan nitong person na to because that is also the same shoes na pinagdaanan mo dati. Ano shoes miss yan? Sapatos pati na to. Sitwasyon kasi yun. Idiomatically, sitwasyon yun. Parehas kasi kayo dito. Na kaya naiintindihan mo ba't siya ganyan. Okay? Ganun pa man, itong tao na to, no, will still end up with the King of Swords energy na ipursu ka. So, I'm seeing na itong locked door ng puso niya, siya mismo magbubukas niyan for you. So, dahil mabilis siya rito na nag-gets rito na ikaw at wala naman, mapifigure out niya na wala naman ditong dahilan para hindi ka ipursu, ipupursu ka niya at i-open niya ang world niya for you. So, nakikita ko na instead of escaping and walking away or even running away from you, this person will tend to open his or her heart's door, as in bukas na bukas talaga, to let you in. Yan. Kasi nga, naniniwala siya, kahit hindi siya nanonood ng mga energy or tarot readings, naniniwala siya kay destiny sa tadhana. And mas gusto niya na itry itong connection na ito kaysa palampasin ito. Kasi bakit parang ikaw na, ayan no, nahihirapan din mag-construct ng Tagalog. Eh, paano kung ikaw na ang the one daw? Tapos pinalampas ka niya. So, hindi niya alam kung i-offer ka pa ulit ng universe sa kanya. So, mahirap na. So, ibig sabihin, hindi niya hahayaan no, na malampasan siya ng ganitong klase ng opportunity. Mas, nakikita ko siyang magdidesisyon with the King of Swords na ilaban itong connection na ito kesa takasan ito at palampasin. Yun, taray. Matapang-atao siya. Yun yung nakikita ko sa energy niya. Wow! At least, di ba, dito, pinapakita ng isang ito na hindi siya duwag na harapin yung emotions and feelings niya. Bagkus, courageous enough or brave enough, no, na tingnan, okay, kasi siya lang din naman mismo kakaalam niya. Alam nga namang bumaba yung mga anghel at sabihin sa kanya, oo, sa collective ang dawan mo. Dito, universe no, wants him to see for himself or to see for herself
the truth if ikaw kanyang the one. At malalaman niya lang yon kapag inopen niya ang kanyang heart and world for you. Yan. And yun nga yung gagawin niya rito. Yan. So I do see that both of you will take this slowly but you will enjoy each other's company and as soon na parang mas nai-involve kayo sa isa't isa, mas nare-realize niya na ikaw talaga para sa kanya. At ikaw, nare-realize mo na itong tao na to no, ay worth giving a chance or opportunity sa love and relationship sa'yo. May high chance din na itong connection ninyo ay mag-lead sa marriage. So, yeah, initial sa tayo. Capital letters we have here M, C, W, E, B as in boy, L, E, and last but not least, A. For small letters naman, we have S, B, O, N. I, for ay maaaring dalawa, just take only what resonates. We also have here U, F, and last but not the least, we have Y. So, ito yung mga mensahe na nakuha natin right here for ya, guys. Ganun yun yan, na ani ko bigay sa inyo na din na for the boy. Sarang hayala, bin like, ito. Ayan.